Iyak sa dulo si Zhang Ziyu, binuhat ang China pero hindi nga ito naging sapat at nakuha pa rin ng Australian Championship Finals game sa Division A ng FIBA Asia Women's Under-18 kung saan maglalaban ang China at Australia. Abangan nga natin dito kung anong magiging game plan ng mga Aussie para makontain ang opensa sa ilalim ng 7'3" center ng China na si Zhang Ziyu. First quarter ay ganda nga ng depensa ng Australia kay Ziyu sa ilalim kung saan hirap nga itong maka-attempt sa field. Palitan nga ng basket ang dalawang kupunan sa mga early minutes. Pareho nga naging on point ang outside shooting ng both teams. Di nga natitinag ang mga Aussie sa presensya ni Ziyu sa loob ng paint kung saan patuloy ang pag-atake nito sa basket. Halfway mark ay hindi pa rin nga nagkakalayo ang score. Hindi nga nakakapwesto ng maayos ang 7'3" big ng China sa ilalim dahil sa agad siyang nababox out ng Australia. Late in the quarter ay pinagtutulungan na ng Australia si Ziyu sa ilalim kung saan bothered nga ito sa pagiging agresibo ng mga Aussie sa depensa. Kitang-kita nga dito ang weakness ni Ziyu kung saan steady lang siya pag nakakatanggap ng bola at walang footwork para mag-create ng shot sa poste. 1 minute mark ay nakuha na din ni Ziyu ang kanyang unang field goal sa laro pero makakapagpabaon pa nga na 3 kalamangan ng Australia after ng opening frame sa score na 22-19. Second quarter ay magandang simula ng mga Aussie offensively kung saan in control na sila sa laro sa mga early minutes matapos ang kanilang multiple baskets pero sa kabila naman nga ay unti-unti nang nakukuha ni Zhang Ziyu ang kanyang rhythm sa opensa papasok ang halfway mark pero patuloy pa rin nga ang paggana ng Australia sa opensa kung saan umabot na sa double digit ng kanilang kalamangan sa 4 minute mark kaya ang natatanging option na lang ng China ay ipasa ang bola kay Ziyu sa ilalim kung saan ito nga ang ginawa ng China kung saan late in the quarter ay unti-unti na silang nakakabalik sa laro matapos ang sunod-sunod na basket ni Ziyu sa ilalim. Natapos ang first half sa score na 49-42, 7-point lead para sa Australia. Third quarter ay agad nakabasket sa ilalim si Zhang Ziyu pero sumagot naman agad ng 2 straight field goal ang Australia. Buhat mode na nga itong si Ziyu sa China para pigilan ang paglayo ng mga Aussie. Papasok ang halfway mark ay nagkaroon ng run ng China para itablang laro na pinapangunahan pa rin ni Ziyu. Nakuha na nga ng China ang kalamangan after ng basket sa ilalim ng kanilang 7'3" star. Dikdikan na nga ang laban late in the quarter kung saan patuloy ang pagdomina ni Ziyu sa loob ng paint habang ang Australia naman nga ay pumapasok ang kanilang mga 3-point shot. Nagkaroon pa ng 5 straight points ang Australia patapos ang quarter para magkaroon sila ng 5-point lead after ng third frame sa score na 68-63. Fourth quarter ay dikit pa rin ang score sa mga early minutes kung saan palitan ulit ng baskets ang both teams pero papasok ang halfway mark ay biglang arangkada ulit ang opensa ng Australia kung saan naging agresibo nga sila sa pag-atake sa loob ng paint pero agad nga yung na-counter ng China. Late in the quarter ay uminit ulit ang opensa ng Australia hanggang sa lumaki ang kanilang kalamangan kaya sa huli nga ay panalo ang Australia para maging champion sa Division A. Naiyak pa sa dulo si Zhang Ziyu kung saan despite the loss ay binigay niya ang kanyang lahat para sa China. Kahit nga natalo ang China ay binigay pa rin kay Zhang Ziyu ang MVP award